Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces? Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Seven of Pentacles, Hermit, and Five of Swords. At Four of Cups. Ano kaya to? May in-invest kayo dito eh. Oplin na ano? More like career. Sa career to. Tama. Parang hindi kayo masaya sa tinakbo ng hard work nyo dito sa career. Ito, nandito kayo, hinahanap nyo ang inyong enlightenment o wisdom. So, nagmumuni-muni kayo sa madaling salita. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, parang disappointed kayo. May mild dissatisfaction sa work. Maybe due to bullying. Baka may bullying na nangyayari sa workplace o may kaaway siya doon sa workplace o may someone na dinidrain yung energy niya doon na parang wala siya, nadidrain siya, walang kapalit. So parang nagiging tawag doon, may user ba? At siya yung supply. May user doon sa workplace. Pwedeng ganun. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon o mga inggit. O may someone doon sa workplace na mahilig sa drama, sa gulo, na nade-drain yung energy nyo o ng iba sa inyo. So again, may someone doon sa workplace na nagkukos ng trouble o rivalry o baka naloko kayo sa work nyo ng ka-workmate o business kasi magmumukha na itong deception. May nag-betray sa trust nyo sa workplace o sa business company. Na para bang tinanggap nyo na lang na talo kayo sa sitwasyon natin. Ang dating kasi feeling nyo kung lalabanan nyo pa tong taong to, mas lalo kayong maibit sa gulo. Mas lalong magiging problematic. Whether tatanggapin nyo na lang o kayo mismo aalis sa sitwasyon. Magre-resign.
So, case-to-case basis. Well, unang senaryo yun. Tanggapin na lang yung nangyari. Hindi na makikigulo. Kasi alam niyo sa sarili niyo na mapapahamak lang kayo lalo. Pangalawa, magre-resign. Ito, pangatlo, magbubrod kayo dito pero wala kayong gagawing aksyon. So again, tatanggapin o hindi na lang papansin yung kaaway dahil alam niyo sa sarili niyo na baka mapahamak lang kayo lalo. Pangalawa, resign. Pangatlo, magbubrod kayo ng galit. Hindi niyo papansinin pero deep inside, nagbubrod kayo. Nagbubrod, basta galit Hindi ko nga lang masabi kung wawarlahin din. Pero, more like, nagbubrod yung energy. Hindi siya totally inaccept yung pangatlong scenario. Hindi totally inaccept yung nangyayari pero deep inside, nagbuburod ng galit. Yung isa kasi, yung una kasi totally let go na lang, nag-surrender. Itong pangatlo, di man siya literally war freak, pero nagbubrod niya ng galit. So, ganyan yung energy. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang, pero ganun. Pangalawang senaryo. So, tingnan natin kung ano pang masasabi dito. Hindi sila magkadikit. Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung magkadikit. Pero dito, tingnan natin kung magkadikit ba sila. Hindi. Tingin ko hindi. Kasi sa case na to, malalaman nyo naman kung para sa inyo to o hindi kapag okay naman yung sitwasyon nyo. Yung present. Wala namang problema. So kung ganun yung nangyayari, sa present, habang pinapanood nyo to, walang problema. Ganun pa rin naman, wala pa rin problema. Buong linggo, malaki ang chance ng traveling dito. Peaceful naman yung energy. At nagiging somewhat discipline yung iba sa inyo sa kanilang time. Saka may pagka-optimistic. Ano pa? Mukhang may communication naman dito. Asahan natin na harmonious yung connection kung relationship to. Pero kung
hindi relationship, so kung di siya relationship, may makakausap kayo dito sa 8 of, ano ba to? 8 of Wands. May kausap kayo ng madalas with a love interest to o ewan ko kung sino. Pero sa buong week na to, may lagi kayong kachat, kausap ng madalas sa buong week nga. Pero ibang case din kung may work, asan natin na magiging somewhat strict. Whether kayo yung strict o may someone na magiging strict sa inyo. Ganun yung feeling. Dito na tayo sa pangalawang deck. Pangatlo pala yun. Ito ang pangalawa. Ay. Pangit pang combination. Pero magagawa ko yun ng paraan. Marami kasing pwedeng case eh. Ano siya eh. Positive, negative. Kasi kung negative, doon muna tayo sa negative. Maubos yung pera ng iba sa inyo for some reason. O para bang feeling nyo drain na drain yung savings. O baka dahil marami kayong gustong bilhin, kaya na-drain ang money. Ngayon, ibang case ay ano to eh, hangover. Possible din. Kung magiinom. Atin ng party, magiinom, ayan. Hangover. O baka bisyo na to. Baka maging bisyo ng iba sa inyo. Ang mag-inom. Pero ngayong week lang naman. Whether kayo mismo to, o person nyo, o anyone na kakilala nyo. Eh, parang magiging somewhat alcoholic. Ngayon, ibang case ulit. Doon pa rin tayo sa negative. Sasabihin ko pag positive na. Negative. Magiging somewhat materialistic with kayo mismo to. O, ito yung ma-experience nyo na parang may someone na masyadong materialistic o binabrag niya yung gamit niya o nagmukha ng arrogant. O naging maluho. Ngayon, kung business to, mahina yung benta eh. Mahina sales ngayong week. Ng iba sa inyo, syempre hindi naman lahat. Pero saan nga na may ganong chance. Ibang case, sinuwerte nga. Pero mabilis lang din nawala. Doon pa rin tayo sa negative, di ba? Doon sa negative, ghosting, separation, posible. Yun yung pwede mag-cause ng
depression, anxiety, mental health issues. Sa iba sa inyo. Yun nga. Ghosting, separation, o cold yung partner. O may someone na magiging cold. At yun yung poproblemahin nyo, iisip-isipin nyo. Sa ibang case din ay baka mawalan ng pera yung iba sa inyo. Either maubos ang pera dahil sa emergency o kung ano-anong babayarin o luho. O baka mawalan in a way na manakaw. Huwag naman sana, pero ganun. So, again, hindi naman lahat. Pero, beware sa topic ng pera. Ngayon, sa positive. So, again, sabi ko nga, medyo conflicting to. Pero magagawa ko pa rin naman ng positive description to. Hindi ko nga lang masabi kung marami. Kasi pangit yung combination eh. So, doon siya magiging positive kung nangyayari na lahat-lahat ng mga sinabi ko. Okay? Kung may bisyo, mag-i-end. Kung walang pera, mag-i-end. Kasi may transformation dito. So, magkakapera naman, di ba? Wala akong maisip tuloy na positive dito. Konti lang. So, kung iniwan kayo, o may nawalang something o someone, mag-move on na lang. Wala tayong magagawa eh. Ano to eh, ending na kasi to eh. Reconciliation, malabo. O, yun lang. So, tingnan pa natin kung masasabi nito. False person naman yun. False news. Fake news. Gossip. Scam. Wrong info. Deceptive message. Manipulation tactic. Ano ba itong mga lumabas na card dito? Ang sad naman. Ano kasi ito? Negative, negative. Pero kung nangyayari na siya, dun may good news. Okay? So, good news in a way na mawawala na yung anything na nagkukos ng sabihin natin manipulation, yung sinabi ko nga kanina. Ano ba yung mga sinabi ko? Nakalimutan ko na. Basta lahat ng sinabi ko, mawawala na yun dahil may good news tayo dito. Kung cheating man, edi mawala na yun. So, kung di man to tumama sa inyo, eh, di ba ka sa someone na malapit sa inyo o sa mga kakilala nyo o mababalitaan nyo sa TV na celebrity na idol nyo, pwede rin naman ganun kasi. Ngayon nga, baka dun sa kanila tumama, magugulat kayo. Kasi energy reading naman to, hindi naman to specific sa tao mismo, kundi sa mga tao sa paligid niya. Kasi energy nga. So, pwedeng energy nyo to o energy sa paligid niya. Ano pa ba to? Prank. Actually, may prank dito. Pwede rin.
Yung possibility ng prank. Ano to? Baka maloko sa ipapa-deliver daw eh. Like parcel. Hindi na dumating. Oh my God. O pagdating sa kanilang parcel, hindi yun yung in-order nilang, halimbawa, bumili sila nito, itong deck. Ganitong deck yung ni-expect nila. Nung binuksan nila yung parcel, ito yung lumabas. So, iba, di ba? Ang laki. Ang laki ng difference. Na mukha ng na-scam yung iba sa inyo o wrong item ang dumating, ganyan. So, may iba sa inyo na makaka-experience ng gano'n. Iba sa inyo, ha? Hindi nga lahat. O kakilala nyo ang pwedeng maka-experience nito at yun yung ikukwento ng kakilala nyo sa inyo. So, dun tatama yung sinabi natin na may someone na parang na-scam o mali yung item na dumating sa kanya. Ganun. O gossip. Pwedeng tungkol to sa gossip. O pinaasa. Feeling na pinaasa daw. Ganyan. Umasa sa wala. O sabi, halimbawa lang, makikita daw sila. Hindi naman natuloy. Pinaasa sa wala. Ganun. Parang planong hindi nangyari. Official. Yung iba sa inyo baka pumunta sa city hall, barangay hall, o anything na parang government. May kinalaman sa government. Lugar na ganito, Malapalasyo, o baka police to. At ito yung police station, o ito yung barangay captain, judge, court eh. Mapupunta sa court, o government places, department, o baka may makakausap kayong someone na in authority. So, kung di man to police, politiko, taong government in general baka boss to. Kasi magmumukha na siyang private meeting. May tawag dun lock-in. Alam mo ba yun? Closed door meeting, ayan. May closed door meeting sa boss. Magmukha na kasi itong HR. Ito yung boss. O yung admin, HR, o boss mismo. Ito na yung lugar ng HR. Pwede rin kung work to. Kapitolyo, di ba? City Hall, Kapitolyo, ano pa ba? May lalakarin kasi yung iba sa inyo, na documents. Kaya may taong official dito, Ito, legal matters. So, may lalakarin asikasuhin yung iba sa inyo. Importanteng documents. Sa week na to, yung iba.
Litigation actually, pwede rin dito eh. So may aasikasuing legal matters o important decision. Yung iba sa inyo. Um, Hearing to, pwede rin hearing sa iba sa inyo. Kayo o yung person nyo o kakilala nyo, kaya attend ng hearing. O again, someone na malapit sa inyo, like celebrity, mababalitaan nyo, ayun nga, karoon ng legal matters, problem sa legal matters o hearing o law. Case kasi to eh. O mag-aasikaso ng tax. Yung iba sa inyo, pwede rin naman. Tax, ano ba ba? O naghihintay ng verdict. Parang may lalakarin yung iba sa inyo, baka nga nilakad na. Pero kung nilakad na to, may result na sa week na to. Kung may nilakad na papers, legal documents. But anyways, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Babasahin ko na lang. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences, different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life at ang huli, engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.